Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo atong birthday. Salamat kayo atong nag-sponsor sa snack. Salamat kayo. So, salamat sa atong mga bisita natin, mga bisita diri gikas sa mga sakop ni Maxim diri sa Loyo, mga gwapo ni sila. Salamat ta sa ni Helen sa iyang bisita po ni Helen. Diri salamat kayo. Salamat ta na mga bisita niya mga batanon bisan atong uban diha nga mga natay kas Manila nga bisita. Nalipay ta kay na po ikaduha. Magkuan na po ta mag-dedicate na po ta ni ikaduha, ninduta na. Kanindot na lang mag-dedicate. Okay, so ako lang ipahibalo sa matag usa atong wala pa kahibalo nga ang atong anniversary sa church 3rd Sunday of August. 3rd Sunday of August ato na siyang iampo tungod kay natin mga activities kanang atong simba diha whole day. Mao ra po na whole day ra po sa buntag ang atong service sa hapon buntag na. Pagkahapon doon na ta din mag singana ng World Supper di ay supper. Doon na tayo wali pila ka minuto din ang uban na nagihimo na nila first Sunday of the month pero sa ato kausara sa isa ka tuig. Muna ato ang activity sa atong anniversary. So diri rata ana maniudto, diri rata mangaon tungod kay pagkalas 12 simba naman puta. Okay, so di ta magdugay. By the way, ato dang iampo ng atong trucks wala pa maabot. So atong tabang tag ampo nga maabot tong atong trucks. Okay, so manindog ta atong basahon lang na sa screen. Klaro man siguro mo din ha. Kanang 2 Timothy, sulat ni Paul ngadto ni Timothy. Kanini ang atong basahon ni siya. Okay na mo? Okay. Kamoy basaan ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, verse 4, go. Verse 5, go. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo langit nun, buhi na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo taliwala sa hulga sa ulan ni sila amahan. O nagpasalamat mi Ginoo ni adtong niya sa insakto nga oras. Salamat kay amahan nga sila nagbaton gyud Ginoo og timaan sa oras sa pagsimba. Salamat kay amahan. Among salamatan sa ikaw Ginoo sa imong paghatag o mayong pagtulunan sa among Sunday School. Salamat amahan sa mayong awit sa choir. Salamat amahan nga ikaw sa kanunay ay kapatiliwala Lord nining nakapunon. Amahan among pangamuyo kini imong ulipong tagaig sa iyon pagpasabot sa imong pulong o tabuni kami sa pilinyon mong lugo o ang mga lama sa lamin ni mong litol o abuka ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Bahala mo langit nun kinay among pagampo pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas
Amen. Okay? Mauna ang inyong gibasa. Hibaloy usab kini nga sa katapusan, minaw, nga sa katapusan nga mga adlaw muabot ang mga makuyaw nga mga panahon. Verse 2, kay ang mga tao mahimong mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon, maibugon, mga hambugiro, mga mapagarbuhon, mga mapasipalahon, masinupakon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan. Verse 3, walay natural nga pagbati, dili mutuman og mga gikasabutan, mga tigbutang-butang, kulang sa pagpugong sa gana sa pagpakikilawas, mabangis, tigbiay-biay ni adtong mga maayo, mga mabudhion, mga mahari-harion, mapahitason nga mahigugmaon sa kahilayan, labaw pa sa pagkamahigugmaon sa Dios. Verse 5, nga nagabaton sa usa ka dagway sa pagkadiyosnon, apan nagalimod sa gahom niini gikan sa mga ingon niini. Ang tubag ani ang advice, palayo. So, mao ni atong mensahe karon, makaingon siguro kag sa maning mga pulungan ni isog ni kayo. Paminaw lang. Ang atong mensahe naguluhan ni siya og biblical description of the last days. Mga hulagway pinaagi sa Biblia sa mga katapusang mga adlaw. Siguro dinhi siguro ka atong mga 2 Sundays nga atong wali Signs of the End. Signs of the Ends. Katong mga mensahe to sa unsay mahitabo sa umaabot nga mga katapos sa mga adlaw. For example, na dito mga pestilences, mga famine, na dito earthquake, na dito kaneng war, rumors of wars, na mao na ito mensahe. Karon bahin ni sa mga tao. Unsa may mga timailhan, unsa may description hulagway sa Biblia ang mga kinaiya sa mga tao in the last days. So siguro maminaw mo ani, siguro maka-evaluate na mo sa inyong kaugalingon na ani gyud ito sa last days. So ingon ani, approximately more than 2,000 years ago, si Apostle John, kani nagsulat sa John, 1 John, 2 John, 3 John, si Apostle John, nagsulat siya bahin sa mga pag-ampo. Niadtong panahon nga si Ginoong Hesus, ning saad siya nga mobalik siya dinhi dayon. Ang iyahang ampo ingon sa, even so come Lord Jesus. That is Revelation 22:20, ato ra na basahon niya. Si John naghuna-huna siya nga naapod siya sa last days. Naa siya sa last days. Now, si Paul usab nag-expect siya nga buhi pa siya kung mubalik si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. 1 Thessalonians 4:13-17, kay kaduha gyud in that passage si Apostle Paul nagamit siya og phrase, we which are alive and remain. We, appeal siya, which are alive and remain. Ato ra nang basahon ron. Nagtuo si Paul nga naapod siya in the last days usab. Mao na ang pagtuo ni Paul. Now si Simon Peter, usa sa mga disciples, sa mabasa nato in 2 Peter chapter 3 verse 1, nagsulti usab nato na he is looking for that day himself. Nagtanaw siya niya ng adlawas pagbalik ni Ginoong Hesus. The word looking is in the present tense. Peter believes, si Pedro nagtuo siya nga siya buhi pa siya niining mga katapusang mga adlaw. Muna na siya ang atong basahon ang unya ang bersikulo na siya. Revelation chapter 22 verse 20. Kamoy basa gani ana. Ready, read.
Mao nag-ingon ni John, even so, come Lord Jesus. Si Paul, tanaw ko ning si Paul, kanilang basahon nato kanilang 15, kaya na din ang akong point. 1 Thessalonians 4:15, kamoy basa na, ready, read. Mao na yang ingon sa to pa, si Paul, ingon siya, we which are alive and remain, si Paul, nagtuo siya nga, pagbalik sa Ginoo, buhi pa siya. Kaduha yun na niya gisulti, dire, sa 1 Thessalonians 4:17, kana, basahon na nato diretso, ready, read. So, muna yung gingon siya, then we, apil na siya, si Paul, which are alive and remain shall be caught up, mauna na siya ang rapture, caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Now, si Peter, mausad ni si Peter, mauna sa iyang gisulat, 2 Peter chapter 3, verse 12, ready, read. So si Pedro, nagtanaw po siya nga sa pagbalik ni Jesus Christ, nagtuo siya nga nagbalik ni Jesus Christ, buhi pa po siya. Yung ana ning mabasa nato din is pulong sa ginaubahin ng mga tawana. Now, many of us believe that we are living in the last days as well. Kita, daghan usab nato nagtuo nga nagkinabuhi ta, nagkinabuhan din tani ini katapos sa mga adlaw. But if these great men of God were wrong in their day, is it possible that we are wrong in our day as well? Walang pangutana. So, usa sa mga butang sigurado kayo, no one knows for certain when the Lord Jesus will return to the earth. Walay usa nga tino kayo ta kung kanus si Ginoong Hesus mo balik sa kalibutan. Matthew 24:36. Kamoy basaan ng Matthew 24:36. Read. So, ako lang ni i-qualify ng versikulo ha. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Kanini ang Matthew 24:36, gisulti ni Jesus Christ, samtang din siya sa kalibutan. Katong diri siya sa kalibutan, gisulti niya diri. Pero karon wala naman si Jesus Christ, tuan naman dito sa langit. Mag-istorya gyud lang sila dito sa God the Father. Mauna nga si John gitagaan nag Revelation in the book of Revelation sa pagbalik sa Ginoo. Now, usa ka butang nga sigurado kayo, mauna na siya nga wala di ta sigurado kanus ang Ginoo mo balik aning kalibutana. Another thing that is certain is the fact that we are more than 2,000 years until this afternoon than they were then katong mga propeta nato. While we cannot pinpoint with accuracy tell when the Lord will return to this world, we are told what the last days will be like. Kisultihan tag, unsa may poparihas aning mga last days nga mahibaluta nga mobalik na si Ginoong Hesus. Now, these verses give us the clearest portrait of all when it comes to accurately portraying the spiritual and social climate of the last days. Muna itong basahon na itong utro unya ining magpadayon tayo ini. Ang pangutana is, are we living in the last days? Mauna ang pangutana. Kita ba nagkinabuhi ba aning katapos sa mga adlaw? So, let us examine the evidence given in these verses this afternoon and address
that very question. Okay. There are three identifying marks mentioned in these verses that will let us know whether or not we are in the last days. Dula, tulad tulo ka puwen. So, balikon ako ang pangutana, are we living in the last days? So, let's find out. Let's look together at biblical description of the last days. Ato pa, biblical na address, Biblia, kato atong ibasa kanya, biblical description of the last days. Number one, ingon dito, number one is the climate of the last days. Ang mga klima sa katapusang mga adlaw. Mabasa nato na atong pirmirong gibasa nato 2 Timothy chapter 3 verse 1 ingon dito, hibalue usab kini nga sa katapusan nga mga adlaw muabot ang mga makuyaw nga mga panahon. Makuyaw nga mga panahon. Point A, they are dangerous days. Kanang mga adlaw nasabtan nga kuyaw kay mga adlaw, they are dangerous days. Si Paul describe niya ang last days as perilous times. Makuyaw nga panahon, perilous times. Kanang word perilous, ambot pasabot na lisod, difficult, troublesome, samok, trying, lisod, uneasy, violente, dangerous. Wala ibot pasabot alang perilous times. Now, while these characteristics have marked all-time periods of history to some extent, kani nga characteristics, mao naman po ni bisan pa sa niaging mga panahon. Pero sa atong panahon karon nagkagrabe ba? They are intensified in the last days. Yung mao naman ang nahitabo perilous mangyapon ang atong panahon even in the last days. Pero sa karon masabtan nato nga nagkagrabe ang mga kinaiya sa tao in the last days. So, they are dangerous. I think it is safe to say that we can describe our own times as perilous. What we are seeing all around us is a society on the brink of collapse. Mauna, unsa ato nakita karon? Palibot na to, katilingban nga murag takilid na ba nga hapit na mo-collapse. This is proven by the 18 characteristics of the last days presented by Paul in verses 2 to 4. Ato ra nang balik ko basa ron. Ug imong tan-aw na we are living in an age when it is dangerous for men to live for God. Mauna ang atong masabtan karon nga nagkinabuhi ta niining panahon nga kuyaw kayo alang sa mga tao nga magkinabuhi alang sa Ginoo. Dili siguro nimo na feel karon, pero og si kag basa og newspaper sa ubang nasod, grabe kayo ang gihimo nila sa mga Kristyan. Grabe kayo muna ang mga Kristohanon sa laing nasod naa sa underground. So, those who practice righteousness, katong nag-practice og righteousness, gitawag na sila intolerant. Dili maka-tolerate ba? Gitawag na sila mga mugbog hunahuna, narrow-minded. Gitawag na sila antisocial o gilabilan na sila mga makuyaw nga mga tao na sila. Pero kadtong nag-practice og sinful lifestyle, ginadaig sa tao karon. Ginadaig sa tao dahil gihimo pa ng heroes. Mga hero kuno siya sa katilingban. So atong masabtan nga sa pagkatinuod kini atong panahon karon, masabtan nato a very dangerous days. Point B,
they are determined days. They are, ang mga adlaw, they are determined days. Now, siguro, may, murag matingala ta, may we wonder why days such as this might factor into God's plan for the world. Samtang ang Ginoo is not the author of evil, He has determined to abandon sinful man to his choice of a life of wickedness. Di na mauna na ang gihimo sa Ginoo ba? Kato mga tao nga dili gyud sinful kayo nga maugyo ilang pilion, dili na gusto na sa Ginoo ipalayo na ba? This is an effort to expose man's sinfulness and his wretched condition. Mao ni ang effort nga ma-expose ba gyud ang pagka makasasala sa tao o ang iyang kondisyon nga naggapos ba gyud sa sala ang tao. Now, the condition of humanity and society in the last days is absolute proof that man left to himself will ruin everything he touches. Balik ko na ko. Ang kondisyon sa mga tawhan karon o sa katilingban in the last days, mao na ang hingpit nga kamatuoran nga ang tao, kung imo na siyang pasagdan sa iyang kagulingon, iyahagi ng gubon ang tanan nga iyang hikapon. Mao na ang mahitabo. Regardless of how we may want society to improve, we will continue to see it slide into decay. Walang mahitabo. Bisag unsa pa ibuhaton sa atong society nga ma-improve, maayo unta, then magapadayon niya ang society nato nga mo slide gyud paingon sa pagkadugta. We may be able to stem the tide and advance of sin in isolated pockets, but for the most part, conditions around us will continue to deteriorate until Jesus Christ will return to this world to rule in righteousness and power. Huwag imong tanawon ang natural nga tao meaning dili saved, instead of getting better spiritually, is actually growing more and more wicked. Dili na ako gasulti. Gisult si Paul may gasulti. Mabasa na to na in Ephesians chapter 4 verse 22. Bisan sa Old Testament in Daniel chapter 12 verse 2, 12 verse 10, nagsulti na to nga, the wicked shall do wickedly. Ang makasasala, maghimo gyud na sa magdugang gyud na iyang pagka makasasala ba. So, we shall see in a few minutes or a few moments the spread of evil is not just in the world. Ang sakit kayo bisan diha tinuod pud na sa mga kasimbahanan. Ang mga kasimbahanan ingon ana pud gihapon. So, basahon sa nato ang bersikulo nga akong gisulti. Ephesians chapter 4:22. Kamoy basa na. Read. That we put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Muna na siya ang isulti ni Paul. Daniel 12:10. Kamoy basa na. Read. Then ye shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. So, yun ana ba? So, o ang makasasala o magpadayon ka sa imong dili ka masave, magpadayon yung ka sa pagka makasasala. Yun ana. Muna ingon ni Paul, ingon si Paul nga inyong hukason ang labot sa kanhi nga pagkinabuhi ang daan nga pagkatao nga dunot sumala sa malimbungon nga mga kaibog. Ingon din si Daniel, daghan ang mahimong putli o mahimong puti o masulayan apan ang dautan mubuhat sa dinautan o walay usa sa dautan nga makasabot apan ang maalamon
makasabot. Number 2, the characters of the last days ang kinaiya sa katapusang mga adlaw. Muna ako saning basahon pagbalik ha. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, first, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Mauna ang atong point 2, the characters of the last days. Point A, their deeds, ang ilang mga gihimo. In these 3 verses, Paul describes the kind of people who will live during the last days. Mao ni gihulagway ni Paul sa mga klases tao nga magkinabuhi aning katapusang mga adlaw. Gisultihan ta unsay ilang ginuhahuna o unsay ilang kinabuhi. One need to read these verses. Ang usa kinahanglan lang siguro nga mubasa ka ning bersikulo ha. Dayon i-cross-reference nimo dito sa newspaper. Cross-reference nimo sa newspaper, i-cross-reference nimo unsay dadungog nimo balita sa radyo, balita sa television, bisan balita sa radyo baktas. And life all around to see that we are surrounded by those who fulfill their characters to a deeds. So, let's take a few minutes to walk through this list of attitudes and actions that will mark those living in the last days. Then, you will tell me if we are in the last days or not. Okay. Number 1, lovers of self. Lovers of self. Ambot pasabot na kanang selfish ba? Kanang dalo bitaw? Selfish intent of one's own interest. Kung sa may gisulti ni Paul ngadto sa Pilipos. Philippians chapter 2 verse 3. Kamoy basa gani ana. Ready, read. Let nothing be done to strive for vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than himself. Okay, mao ni tinguha sa Ginoo sa tao. Ingon din ayaw itugot nga adunay butang nga paghahimuon pinaagi sa panagbingkil o kawang nga pagpagarbo. Apan diha sa pagka mapaubusanon, sa hunahuna, itugot nga ang matag usa mag-ila sa uban nga mas maayo kaysa iyang kaugalingon. So, nothing is more important to some people than themselves. Mauna ang tao karon wala na laing importante sa tao gawa sa ilang kaugalingon. These people feel as if the world revolves around them and them alone. Mao na pagtuo sa mga tao, nagtuon ang mga tao nga ang ilang pagbati ba nga ang kalibutan napalibot lang nila ug diha lang gyud nila. So, they are literally setting themselves up as their own little God. Mura na sila gibati nila nga, mura po sila Ginoo ba? Ginoo. When love for self is elevated, kung ang imong gugma sa imong kagulingon taas gani kayo, ang gugma nimo sa Ginoo o ang gugma nimo sa laing mga butang mopaubos na siya. So, the trend in the modern church towards self-esteem, self-worth, and a positive self-image, all concepts borrowed from modern secular psychology. Abi nimo, God wants us to take the steam out of self. Ang gusto sa Ginoo ba, kuhaon niya ng pagbati nato sa atong kagulingon. Gusto sa Ginoo. Kuhaon unta nato ang atong pagbati sa atong kagulingon. Kay kung ato lang kagulingon ang atong kanunay, ato tagdon,
mauna na ang ingon diri, lovers of self. Ang mahitabo ambot pasabot selfish intent of one's own interest. The next, every one of these characteristics Paul names is a result of being a lover of self. Ako nang i-enumerate karon. Every one of these characteristics Paul names is a result of being a lover of self. When a person is number one to himself, kung ang tao, number one siya siyang kagulingon, when he himself is to be all, and end all of his existence, then we should not be surprised at the depths of evil of which he is capable. Keep that in mind as we study these terms. The people who do these things are merely in love with themselves. Kanawa, mao ni siya. Number 2, kabitos. Sa mga kabitos, maibugon. Maibugon. Lovers of money. Ang plano sa Ginoo sa tao is musimba ta sa Dios. Musimba ta Dios. Atong higugmaon ang ubang tao, when our priorities become skewed, kung atong priorities lahi ba, we start to worship ourselves. Atong i-ignore ang Ginoo, atong higugmaon ng mga butang nga dili gusto sa Ginoo mo atong higugmaon. Ugmaon niya ang formula sa kapildihan sa atong kinabuhi. Number 2, boosters, mga hambugiro. Mga hambugiro. Kung binasayo na, mga hambugiro. So, kana bang manghambog ka sa unsay naanimo, manghambog ka sa unsay imong nahimo, kay balo naka-okin sa ni mga tawhana, manghambog sa unsay naa nila, nahambog ka sa unsay imong nahimo, murag ilang i-treat ang ilang kaugalingon nga murag sila na tanan ba? Dayon ang ubang tao wala na sila pakabana sa laing tao. Then sunod is proud, mga mapagarbuhon. Kaning pulunga mga sakit biya ni mga pulunga pero dili man ni atong pulong. Pulong ni Paul nga gisulti ni Timothy. Yun mapagarbuhon. Sa ato ba mao ni mga klases tao sa katapusang mga adlaw. Proud. Kana bang overestimate of one's worth. Ma-overestimate nimo imong kaugalingon. Then number 5 is blasphemers, mga mapasipalahon. Sa kana bang sakit kay mga pulong ba? Sakit kay mga pulong ato sa ubang tao. Number 6 is disobedient to parents. Disobedient to parents. This rejection of Christian values reaches into the home. So, mga kabataan karon gawas lang atong buutan. Pastilan dili nimo palakog mga gabi. Mulakaw gyud gabi. Ni mo palit og balot. Palit og kay nomblom lang ko da. Number 7. Antangpol. Dili mapasalamaton ganiha rami nag-istorya ni Maxim ganiha. Bahin ani ni ang antangpol. Dili mapasalamaton. Kana bang walay pagbati of gratitude for anything they possess. Mula ang antangpol. Then unholy, dili balaan, dili balaan. So this word means profane. Number 9 is without natural affection. It describes the breakdown of the family. Ni ay sunod, number 10 is trust breakers. Trust breakers. Dili mo tuman og sabot. Dili mo tuman og sabot. Na kanini bahin ni anang kanabang musaad ka pero dili ka mutuman. Trust breakers, false accusers, mga tigbutang-butang. Mga tigbutang-butang. Mao ni mga tao mga slanderers. Number 12, incontinent.
kulang sa pagbugong sa gana sa pakikilawas, incontinent. Number 13, fierce, mabangis. Mabangis, kana bang brutal o savage kayo. Number 14 is despisers of those that are good. Mga tig-BI-BI ni adtong maayo. Kato mga maayo po siya mo BI-BI. Mo BI-BI. Number 15, traitors, mga mabudhion. So, katong mga tao na nga mubitri sa uban dayon i-break nilang friendship aron lang makuha nila ang butang gusto nilang kuhaon. Ingon diri, the next is hidi. Unsa bot man lang hidi kanang mga mahari-harion. Gusto siya maghari-hari ba? Hidi. So, acting without reasonable thought. Muna hidi. Verse 17, high-minded, those who are puffed up with a false sense of their own self-importance. So, kana bang dili tinuod nga pagbati nga importante kay sila sa ilang kaugalingon, pero dili god, pero mao na ang mga tao karon high-minded. Then, lovers of pleasure more than lovers of God. Mga mahigugmaon sa kahilayan, labaw pa sa pagkamahigugmaon sa Ginoo. Okay. B, ang ilang lingla, ang deception. Si Paul nagsulti nato that the population of the last days will be characterized by wickedness and evil, but that they will be a religious people. Awa? Si Paul nagsulti nato nga ang kadaghanang tawo ng last days, ang kinaiyan la mga daotan, pero mga relihiyoso nga tao ni. Mga relihiyoso nga tao. We are seeing this trend in our society. Nakita nato ni mga tawhana ni kanini ang mga karon sa atong katilingban. While morality continues to decline, dili sa ato, 70% of Filipinos claim to believe in God. Daghan kayo, ino nimo, mutuo ka Ginoo, wala gyud dili mutuo Ginoo Tanan gyud mutuo Ginoo. Atong kaning 70% conservative kay ni siya kay namtay Muslim. 70% of Filipinos claim to believe in God. Over 40% claim that they have had a born-again experience. Abi na ay mga problema ani sa kasimbahanan in our society. One does not have to travel very far to find a church that embraces any doctrinal slang you want to believe. Dinhi sa Mindanao, balo man mo unsay pagtulunan adtong dito sa Davao. Balo man mo unsay ilang pagtulunan. And we are running over with religion in our country. Abi nimo, kung musulod kag simbahan kana bang maniid yung kag unsay pagtulunan. Maniid yung kag unsay pagtulunan kay daghan kayrong mga pastor nga mosulti murag tinuod pero imong basis Biblia dili insakto. Muna nga kinahanglan kung gusto ka og mosulod og simbahan, tan-aw nimo unsa kayo mga pagtulunan ang simbahanan adiha. Unsa ilang pagtulunan bahin sa kaluwasan muna na nagtuo ba na sila security kana once saved always saved. Nagtuo ba na sila Trinity? Na may mga simbahan nga maluwas ta pinaagi sa pagtuman sa Old Testament. Wala naman na din sa pulong sa Ginoo. Ang atong kaluwasan din pinagi na sa unsay gitudlo ni Paul. So, other than biblical instruction, na ay deception, na ay lingla. Muna, bisan gani din sa sa atong pagsimba. Nagbasa tag Bible. Tanawa po ng imong Bible. Tanawa po ng Bible ug kanang gipresent diha mauba pod. Kay naamay mga kasimbahanan karon nga ang isulti dire Biblia.
Pero basahon nimo sa imuha dili parehos. Ngun ana ba, moingon ana karon ang kinahanglan ta mag matngon mito tag maayo. So, pero ako lang ipahibalo ninyo. Naminaw man ko atong asang adlaw og Baptist heresies kanang mga Baptist kuno nga dili maong pagtulunan. Sa akong evaluation dinhi sa atong pagtulunan, wa gyud usa didto. Wa gyud ta heresy dire. Kay tanan nato dinhi gipaagi gyud nato sa pulong sa Ginoo. Mo na atong gihimo dire. So, Paul says that these people will have a form of godliness. The word form means semblance. Mo nag-ingon ni Paul, insa kani mga tawhana dunay porma nga Dios nun. Ang word form, ambot pasabot na semblance, dunay semblance, murag-mura ba? Now, in other words, they will claim to be good and decent people, but their claim is false. Ang ilang claim dili tinuod. Their problem is the fact that they have a desperately wicked heart. The way they live proves that their claim of faith is false. So, siguro, kanang ako lang isulti sa matag usa nga kung asa mo nagsimba karon, evaluitan ninyo ang pagtuludan anang simbahana. Asa man nimo i-evaluate ang imong ibase ang imong evaluation dinhi sa Bible. Sa pulong sa Ginoo, meaning magbasa gyud pud tag Biblia. Muna bitaw akong gisulti ninyo. Atong gibasa dire Biblia. Magdala pud mo inyong Biblia kay tan-aw pud ninyo sakto ba nang atong gisulti dire. Ingon ana ba? Ingon ana ta mo sigurado sa atong pagtuo. Dili ta sulod-sulod lang mga simbahan nga basig madto ng kas impierno. Okay. Their denial. You see, Paul says that people in the last days will be religious. Si Paul, nagsulti siya nga ang mga tao sa katapusan mga adlaw, relihiyoso kayo. And they will have that appearance of godliness. Makita nimo silang perting Diyos nun kayo. In other words, they will go to church and talk the language of the church. Mato sila simbahan, mag-istorya po ba sa lingwahe sa simbahan. O mga igsoon, whether you know it or not, we are living in a day when people are considered spiritual, saved, and heaven-bound if they are member of the church. Mauna ang pagtuo sa uban, ang pagtuo ingon balik ko nako. Mga igsoon, mahibalo ka og sa dili. Nagpuyo ta aning katapusan mga adlaw nga ang mga tao nagtuo sila nga ang ilang pagka-espirituhanon, saved sila o paingon sila sa langit tungod kay member sila sa church. Walay church makaluwas. Wala. Ang makaluwas na to si Jesus Christ ra. Nganong ni simba man ka dire, dinhi ka lig-unon ang imong pagtuo. So, balik ko na ko pagsulti dinhi nga walay church nga makasave, ang makasave si Jesus Christ ra. But Paul says, while they possess the form of godliness, kani mga tawhana naa sila porma lang nga Diyos doon, they deny the power thereof. Unsay gusto ipasabot ni Paul? Ingon ani, a relationship with Jesus Christ is vital. Ang relationship nato ni Jesus Christ, importante kay na siya. So, that is life-altering relationship. So, no man can meet Jesus and remain the same. Kung biingon ka nga believer ka ni Jesus Christ, mautrog yung ka. Mautrog yung ka. Kung kaniadto siguro sa dili pa ka believer, kusog kay ka mo inom og tuba, karon musuka na ka bisag mo dimdim na lang ka. So,
Balik ko na ko, no man can meet Jesus and remain the same. 2 Corinthians 5:17. Mabasa siguro nato ron. If a person claims to be right with God and still manifest all the characteristics of a lost person, then that person is still in sin. Ako na yung mali kong pag-istorya. Kung ang tao may claim siya nga matarong siya tubangan sa Ginoo, then ang mapakita na sa iyang kinabuhi, kinaiya gyapon sa tao nga dili saved, then kanang tawhana naagyapon sa sala. Of course, we know that kabalo man ta nga ang tanang tao makasala from time to time. Bisag katong saved. Dili bot pasabot nga na saved na ka dayon dili ka makasala. Makasala man tagi hapon. Kasala tagi hapon. Pero maulang ni ang atong timanan nga kadtong genuine gyud ka nga na save, meaning converted ka, dili gyud ka makalunang o maglunang anang sala. Maglunang anang kung tinuod ka nga save. The last days will be characterized by people who want the security of a relationship with God but who refuse to have Him rule their lives. So mo na ang katapos sa mga adlaw. Ang kinaiya nila ang mga tawhana, gusto sila nga secured sila, doon sila siguro, kasiguruhan sa ilang relationship sa Ginoo, pero midumili sila nga ang Dios mooy mudumala sa ilang kinabuhi. Nguna na ba? Gusto sila anang Diyos sa ilang kaugalingong creation and blatantly reject the cross and its life-changing message. Kung sa may bottom line, what is the bottom line? The world will be filled up with people who are religious but lost. Balikon ako, ang kalibutan puno ni sa tao nga mga reliyoso kayo, pero dili saved. There will be an increase in powerless, Christless religion that cannot save, cannot change, and cannot satisfy. Whether you can see it or not, we are in those days right now. Karon, naata diha. So, kung mahibalo lang ka sa kanibang kinahanglan mahibalo ka nga ang kaluwasan pilaagi lang sa pagtuo sa gospel. Kung mangutana ka sa uban, unsa man imong gibasihan nga luwas ka? Amingon din sila, mutuo ta sa Ginoo ni Jesus Christ din magbuhat tag maayo. Abi nimo dili na save. It's not saved. Kay ang atong kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo sa gospel. Ang gospel mao nang how Christ died, iyon ni Kristo pagpakamatay, nagpaga sa dugo. Christ died, ang iyang kamatayon, for all our sins, then gilubong, according to the scriptures, then nabanhaw, according to the scriptures. Mao na ang gospel. Tuhuin na, maluwas ka. Now, kung naluwas na ka, maayo na imong binuhatan. Pero ang maayo nimong binuhatan, dili na siya makaluwas. Tagaan na kag reward sa Ginoo. Reward na sa Ginoo. Mituo ka sa gospel, luwas ka. Tungod kay luwas ka, maayo na imong buhat. Kung maayo na imong buhat, tagaan kag reward sa Ginoo. Mauna na siya ang pag-agis kaluwasan. Pangutana sa silang simbahan. Nung sila nga, kinahanglan mapabaptize ka, papabaptize mo kag tubig. Wala man na gitudlo dis Biblia sa gitudlo ni Paul. Wala. So, sa early church, doon ay water baptism sa early church. Pero para to sa mga Hudyo, dili sa mga Hintil. So, mauna ang nahitabo karon, the world will be filled up with people who are religious but lost. There will be an increase in powerless, Christless religion that cannot save, cannot change, and cannot satisfy. Whether you can see it or not, we are in those days right now.
Okay, number 3. Gamay na lang ni. The counsel for the last days. Ang tambag ni katapos sa mga adlaw. Ingon dere, from such turn away. Muna ingon ni Paul. So, I think it is clear that we are in the last days since that is true, what are you and I to be doing? Unsa may buhaton nako, unsa may buhaton nimo. Paul did not leave us without sound counsel in this matter. Ingon siya, gikan sa mga ingon ni palayo. Muna ingon sa atong gibasa ganiha. So we are counseled to isolate. Gitambagan ta nga mo isolate mo separate. He says, from such turn away. Before we can turn away from them, we must first identify them. So, this involves us doing something that has become quite distasteful to the modern church. To isolate those who are walking in sin, we must lead their lives alongside the Word of God. Katong na nabulag tungod sa ilang mga sala, ato pod silang kabigon ba ngadto sa pulong sa Ginoo. Kabigon nato sa pulong sa Ginoo. So, B is we are counseled to insulate. I-insulate nato itong kagulingon. When a man by his fruits proves himself to be a child of the devil, what are we to do? Well, obviously, we are to pray for him, ay atong iampon siya, and try to reach him for Jesus, but we are also to separate ourselves from him and his works. Mabasa na to na in the book of Paul. Now, you see, we are supposed to be very selective with whom we associate as individuals and as a church. Selective yun ta. There comes a time when, because of sin and wickedness, we must cut ties and walk apart from evil. The word turn in verse 5 means to avoid. To avoid. Now, that sounds harsh, but it is the path to power. It's hard to think about, but it is biblical. If we refuse, we will forfeit the power and presence of God. Kung atong basahon niya, tulan lang ni basahon ni, kaya niya naman ni gibutang dari. 2 Corinthians chapter 6:17. Kamay basa na. Read. Romans 16:17, go. Philippians 3:14, go. Okay, kana lang 2 Corinthians 6:17 ingon dire. Tungod ni gawas gikan kanila. Og pagpalain kamo. Nagaingon ang Ginoo, og ayaw paghikap sa mahugaw nga butang, ug ako mudawat kaninyo. Kanang Romans 6:17 ingon dire, karon ako naghangyo kaninyo mga igsoon, timan-i sila nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin og mga pagkapandol nga supak sa pagtulunan nga inyong nakatunan og paglikay kanila. 14 kanang Philippians ingon dire, ako nang limbasog sa pagdasdas paingon sa dauganan tungod sa ganti sa taas nga pagtawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. Verse 15, busa kita ingon sa kadaghan sa magmahingpit, maghuna-huna sa ingon, ug kon sa bisan unsa nga butang kamo maghuna-huna sa laing paagi, bisan kini gipadayag sa Dios nganha kaninyo. So mo ning last slide nato. Are we in the last days? Well, all the signs seem to indicate that we are. If that is the case, then what do we need to do? Unsay may atong buhaton? First, mato siguro tas bisag mas sa mga suok-suok lang. Dayon, kung mahimo lang ka ng mga tao nga dili say masiparet nato na ngadto sa Ginoo. Kaduha, as a church, we need to be sure that we get ourselves totally separated from every worldly influence
that we stay separated unto the Lord. Kinahanglan bulag kita, din bulag kita sa kalibutan, didto kita suod sa Ginoo. Kani atong church. So, we are in the last days, and if we are not careful, we will be sucked into the mentality that dominates our society. If we are, we will lose our power. Wad ang taog gahom. O mao ni ang gospel of Jesus Christ, mao ni ang atong gibasa natin, 1 Corinthians 15, 1-4, mao ni ang gospel nga makaluwas, akong giingon ganiha, how that Christ died by shedding of His blood. Ang kamatayan ni Jesus Christ, para ni sa atong mga sala, paghuman niya, gilubong siya, dinabanhaw, paghuman sa tulog adlaw, according to the scriptures. Mao na ang gospel. Then, tuhuin na siya. Tuhuin na siya, kaya ngon diri. Yung si Paul, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Muna gingon ni Paul. So, ang moton sa tao, siya, admit that you are a sinner, kaya ingon sa pulong sa Ginoo, walay, ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. 23, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Ingon dito, kay ang bayad sa sala maong kamatayon apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing dayon pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Number 1, admit that you are a sinner. Number 2, believe Jesus Christ is Lord. Kaya ingon ang pulong sa Dios nga kung imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus og magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kanya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Now, nakadungog na ka atong gospel, unsa tong gospel? Christ died for all our sins, buried, rose again the third day according to the scriptures. Nakadungog na kaana na siya. Tuhuin na siya kay ingon ang pulong sa Ginoo kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Simple na kayo. Kay ang ato gong na-justified ta, na matarong ta dito sa Diyos Amahan, mao ni, primero, na matarong ta by grace. We are justified by three things. Primero, grace. Ingon dito sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Then, we are justified by faith. Ingon dito, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Wala magbuhat sa pagtuman sa balaod. Number 3, we are justified by blood. Romans 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Okay, manindog ta, magkampo ta. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos, salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa imong presensya, salamat sa Sunday School, salamat sa awit sa choir, salamat sa nag-birthday karong adlaw. Salamat Ginoo nga hapit na maundang po ang ulan. Mahal mo langit nun, among ipangamoyo nga kini nga mensahe, bulog dang nis kasing-kasing sa may tag-usa. Kung napa din amahan nga dili pa sigurado sila silang salvation, akong ipangamoyo amahan nga kumbiktaha ang ilang kasing-kasing, Lord. O dinay kahapon nun, ako mong imbitaron. Kung gusto ka makasigurado sa imong kaluwasan, tuhoy si Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas. Pagpadayag sa imong pagtuo, pataas lang imong kamot. Naaba diri sa wala nako, naaba diri sa tuo. Manon namon nga langit nun, buhi ng mga Dios. Ikaduha nga invitation. Kung gusto ka masigurado sa imong kaluwasan, dawata si Jesus Christ nga imong bugtong personal manluwas. Kung naay mo dawat, ipataas lang imong kamot. Napadre, sa tuo. Okay. Mahal naman langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga magalihok kasing-kasing sa matag usa. Kadtong mga saved na, ako mong gihangyo nga mauni na ang panahon nga manlihok na ta aron makabaton o kaluwasan tong dili pa saved. Akong ipangamuyo mo diha nga manlingkod mo, dayon manluhod mo kung gusto maluhod, kung gusto mo malingkod, lingkod ra.
Then, pakikistorya si Ginoo. Pakikistorya si Ginoo. Commit mo sa Ginoo nga nining katapusang mga panahon, mauna ni ang kalihukan sa tao. Kung mahimo, maluwas na to ang mga tao nga di pa save. Commit to God. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Ang ibang mga anak, Lord, na nasa ilang lingkuranan, ang uban nagaluhod, uban nagalingkod. Wala ko kay balo sa ilang tinguha, sa ilang kasing-kasing, Aman. Apan, Ginoo, nangamuyo ko nga ibutang unta, Ginoo, sa among kasing-kasing, nga nining katapusan mga adlaw, mulihok mi Ginoo alang sa kaluwasan sa ubang dili paluwas. Amo nang ipangamuyo kanimo, Amahan. Ug isip imong gi pahasan pagdumala aning katawhan, Lord, mao ni akong pag-ampo sa matag usa nga ikaw nga among Dios nga makagagahom magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ikaw nga among Dios nga maoy tag-iya sa kalibutan in the entire, bisan ang entire universe. Maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug managmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo kanimo, Ginoo. Dios ka nga omniscient, Dios ka nga omnipotent, omnipresent. Nangamuyo ko kanimo, Amahan, nga magmaya ang imong panagway nga sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan mo langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, Amahan. Ang tanan ini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malikot ta. Okay, lines na pagtapos, ako ngayon na Batagosa. Let us all rise. As we sing our last song, we're going to sing Victory in Jesus. Okay, for closing prayer, after singing, ako ngayon si Brother Jimbot, alang sa top closing prayer. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold
beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Once again, daghang salamat sa matagusa. Don't forget to pray for our fellow brethren nga nangita og trabaho. Amen. And let us continue to pray. Bisan pa to mga kauban nga mobiyahe tomorrow, silang Brother Maxim, mobalik og North Cotabato, ato mga students, mga eskwela og balik. At we pray silang Brother Alvin, silang pagpauli diri, ilang protection. And don't forget nga mahimo ta magmainam puon diri sa church. Amen. Okay, ato hangyon si Brother Jimbot sa pagampo. Magampo ta. Amahan ng ng Diyos, nga bala na magams ng tanan Ginoo Lord. Salamat sim kayo Ginoo sa matag sa kinabuhi. And salamat amahan sa pastor Ginoo sa mensahe karon amahan nga nawali. Salamat sa panalangin nga gihatag kanamo even Ginoo sa Sunday School. And sa choir, salamat amahan nga ikaw Ginoo Lord Jesus nagahatag Ginoo og gahom. Ug among pagampo da kanimo amahan nga kato nga mapagtulunan o Dios, mutisok kato sa mong kasing-kasing amahan. Ug mao kato mo provide kanamo kusog amahan for the whole week. We pray, dear Father, nga ikaw, amahan, mag-empower ka na mo, amahan, nga ikaw, Ginoo, Lord Jesus, makitaan sa mong kinabuhi, ikaw, amahan, makitaan sa muang kasing-kasing o Diyos. Lord, among pagampo da kanimo man sa muang mga kauban nga mga Kristohanon nga magabiyahe, ikaw magahatag kanilag may panglawas, protections, kadalanan, bisan pa o Diyos, kaalam, amahan, alang sa mga nagadrive. And we pray also, dear Father, sa muang mga estudyante, amahan, nga magabalik na po silang tagstag sa katulungan. Among pagampo di kanimo amahan nga ikaw amahan maghatag kanilag kaalam hantod sila Ginoo makatapos Ginoo sa ilahang gieskwilahan. And Lord, we pray, dear Father, sa matag usanga niya karon among pagampo di kanimo amahan nga imong blessings naman nga imong ibubo Ginoo sa matag usa. And we pray, dear Lord, nga katong mga kauban na mo Dios nga nangitag mga trabaho, ikaw na sayod amahan sa mga desires ilang kasing-kasing amahan. We pray, dear Lord, nga ikaw amahan magatubag Ginoo sa mga pagampo. Among pagampo di kanimo amahan, himo kami Ginoo nga sama kanimo Ginoo Dios, nga mahimo kaming panalangin dili lamang sa diri sa The King is Coming Bible Baptist Church, apan amahan sa mga kauban sa trabaho, mga classmate Ginoo sa among tagstag sa katulungan, bisan pa man sa mga tao amahan diri sa among palibot Ginoo sa among tagstag sa panimalay o Dios. Among pagampo di kanimo amahan nga mahimo kaming panalangin kining tanan, among gisalig diha lamang sa imong mahal nga ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.